I think I need some advice para sa mga parents natin out there. Meron akong anak, kinder. Nag-aaral siya sa private school. Ngayon, pinag-iisipan ko kung ililipat ko siya ng public. Kasi maraming mga bakit, paano. Kasi medyo totoxican na ako sa routine. Actually, ngayon, ang tulog ko 3 hours lang. Ito yung pagpili kung ipapublic ko ba siya o i-maintain ko yung pagiging private school niya. Ito yung mga factors. Ang klase niya kasi at 8 a.m. Since wala namang regular bus schedule ng ganong oras, sinusundo siya ng school service bus niya 6 in the morning. Yung 5 a.m. nagising ko o kilos ko, kulang na kulang. Sabihin natin kailangan ko gumising ng 4:30. Ang trabaho ko ay sa gabi. Pag-video ko, paggawa ko ng content, pag-affiliates, pag-edit. So, inaabot ako ng alas 8 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga upload ko, laging madaling araw. Kasi yun lang yung kakatapos ko palang mag-edit. Ngayon, hindi na ako matutulog niyan kasi 4, kailangan kikilos na ako. So, kapag nakaalis na yung anak ko ng alas 6, ang uwi niya ay 11 a.m., hindi na rin ako matutulog kasi nga, baka mamaya, pag kumatok yung bus, hindi ako magising kasi tulog mantiga ako. Pag sobrang puyat ako, hindi na talaga ako magigising. So, hintayin ko na mag-alas 11. So, pakakainin ko pa yung anak ko ng tanghalian, tapos sabay kayo matutulog ng alauna. And then, kapag natulog yung anak ko ng mga 1 or 2 p.m., magigising ng mga 5. So, matik kailangan ko na rin gumising. Mga 8, 9, mag-i-start na naman ako mag-video, mag-i-start na naman ako mag-content, mag-iisip na naman ako para mag-work. And then, ganun pa ulit-ulit. So, ang tulog ko lang araw-araw ay 2 to 3 hours. Yan yung reason kaya hindi ako makapagbasa ng tarot sa mga gusto magpabasa. Kasi solo parent ako lang mag-isa na nag-aasikaso sa anak ko, ako lang mag-isang gumagawa ng mga videos ko, ako lang ang mag-isang magbabasa ng tarot, ako lang ang mag-isang mag-i-edit. So, ako lahat. Kaya, nagawa ko tong video to para makahinga ako ng advice, lalo na sa mga magulang dyan na nahirapan sa schedule, na na-fix nila yung time management nila sa schedule, hindi nang sa anak, kundi sa buong araw. Isip ko kasi, kung itatransfer ko siya into public, magiging panghapon siya. Pero ano ba yung risk kapag tinransfer ko siya into public? Kasi lahat ng mga private school, ganong oras ang pasok, pang umaga. Ang kasabay sana ako kung panghapon siya. Sa private school, 14 students lang sila. Sa public, medyo marami. Sa edad na 5 years old, baka ma-pressure naman yung bata kapag dinala ko siya kagad sa crowded na lugar or sa crowded na room or na school, nagaling siya dito sa isang konti lang yung mga estudyante. Sa private at public, parehas may mga tinatawag na bully or hindi ko rin alam kung anak ko ba yung mismong bully. So, which is normal attitude ng mga kids na dapat mabantayan ng mga guro at mga magulang. Ngayon, kung nasa private siya, konti lang yung bully. Kasi, konti lang yung student. At natututukan kagad ng mga teacher yung mga dapat i-correct ng mga estudyante. Kung bully naman yung anak ko, mas madaling mawawala. Kasi nga, matututukan siya ng mga teacher na nandun. Kasi konti nga yung student. Ngayon, into public naman, mas marami. Hindi mo malalaman, baka medyo depressed na pala yung anak mo. Dahil nabubuli sa dami ng student, hindi na alam ng mga teacher kung ano yung nangyayari. Kasi sa sobrang dami, ang hirap ng i-monitor. On the other hand, naisip ko din na hindi naman kami ganun kaperang dalawa. Actually, tipid nga kami. Gusto ko lang talaga ma-push na ma-private siya para matutukan. Pero sa kabilang banda, naisip ko din na ang nagagastos kasi sa private school ay 23,000 tuition fee, school service, yung books na 3 to 4,000. So, sa computation ko, in a year, 50,000 pesos ang nagagastos. Pero kapag tinransfer ko siya into public, ang magiging gastos na lang ay ang service na lang. 1,000 kunyari ang service pag sa public. Pero habang tumatagal, pataas ng pataas yung antas niya dito sa private, pamahal ng pamahal. Kasi yung libro na from 3K, magiging 8K, 9K. Ganyan ngayon sa private. So, sabihin na natin 45,000 ang masisave ko. 45,000, sabihin natin 16 years hanggang high school na. So, ang suma total na may ipon ko ay nasa 720,000 pesos. Naisip ko din na medyo may advantage siya. Kasi hindi ka naman sa nagtitipid eh. Parang, kailangan maging practical. Kung kaya mo, ilaban mo. Pero kung hindi mo kaya at pipilitin mo, hindi ba parang mas maganda kung
May ipon mo yung nagagastos mo para nakaprepare ka na sa pang-college ng anak mo. So, yun yung medyo gumugulo sa isip ko na kailangan ko talaga ng advice. At kung ang i-a-advise naman ng mga magulang na i-maintain sa private, paano yung routine ko? Paano ko siya babaguhin? Kasi hindi ko na kayang kumuha ng katulong kasi nga, mini-maintain ko yung pumapasok na income para sa pang-aral ng anak ko. So, wala akong choice. Paanong routine ang gagawin ko dyan? Kung sa mga magulang naman na magsasuggest na i-public na lang ang anak para makasave din, paano yung gagawin kong adjustment sa kanya na galing siya into private na small crowd lang yung tao, nalilipat sa ganito karaming environment. Actually, sinasabi ko nga, ako kasi from public school din ako eh. Kaundaran Elementary School, Deparo High School, up to PUP Santa Mesa. So, lahat ng school ko talaga is public government. Ang pinakamagandang pagkakaiba ng private at saka sa public kasi doon mo matututunan yung natawag na manners ng iba't ibang klaseng uri ng tao or ng bata. So, doon natututo din sila. Kaso, ang problema ko ngayon is, paano yung pag-adjust niyang gagawin na galing siya sa private na school, tapos ililipat ko sa public. So, sa mga mother, sa mga single parents, sa mga magulang dyan, para sa inyo, paano ba ang kailangan kong gawin? Yung pinaka-the best